I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I will comfort them in all their afflictions. I will establish peace in their homes. I will be their secure refuge during life and above all, in death. Ito ay ilan lang sa mga napakagandang pangako ng ating Panginoon sa mga deboto ng kanyang most sacred heart. At kapag ang Panginoon ang nangako, hindi maaring hindi niya tuparin dahil siya ang Diyos ng katapatan at katotohanan. Samahan niyo ulit ako sa trip sa lugar kung saan ang Panginoon mismo ang nagpakita kay Saint Margaret Mary Alacoque at pinitiwan ang kanyang mga pangakong ito. Sama na kayo sa trip ni Dre in France, Paris. Sariwang hangin, mayamang lupa at saganang tubig. Yan ang nag-iisang mundo natin. Kaya naman, dapat pagyamanin at bisitahin. Ito po si Father Roy Belien. Sama na kayo sa trip ni Dre. Sa ating last episode ng The Way of the Heart Pilgrimage, narating namin ang Lourdes, France. Matapos namin itong malibot, nagbiyahe na kami papunta sa huling mga lugar ng aming destinasyon sa pilgrimage na ito. At iyon ang mga lugar kung saan ang debosyon sa Most Sacred Heart ay nagsimula at lumaganap sa France at sa buong mundo. Kami ay papunta na ngayon sa Paray-le-Monial. Around 700 kilometers ang aming kailangang ibiyahe papunta doon galing sa Lourdes. Kaya maaga ulit kaming nagsimula ng aming biyahe. And of course, we prayed as we travel. Maganda ang panahon para magbiyahe. Pero syempre, hindi mo pa rin masabi. Dahil nga sa may kalayuan din ng aming destinasyon, kaya maaaring magbago-bago pa ang panahon habang kami ay nasa daan. On the way papunta sa Paray-le-Monial, may dadaanan ulit kaming stopover na maganda din madalaw at makita dito sa France. Isang kakaibang lugar na tila nakalimutan ng panahon pero naging isang sikat at importanteng pilgrimage destination ng mga Kristiyano sa kasaysayan. Ang Rocamadour, isang bayan sa southern France. Bago magtanghali, narating namin ang lugar. Ito ang Rocamadour. Noong Middle Ages, isa ito sa mga dinarayo ng mga mananampalataya. At halos kasing level daw ng kasikatan nito ang Rome at Jerusalem bilang puntahan ng mga pilgrims. Ano ang mayroon sa lugar na ito na matagpuan sa gitna ng bundok na bato? Ang ganda dito! Sino ang mag-aakala na sa paanan at gilid ng bundok ay mayroong isang napakagandang town na na-preserve ang medieval ambience? Dito, sa tagong lugar na ito, patagpuan ng isang mapaghimalang imahe ng mahal na ina, ang Black Madonna ng Rocamadour. Para marating ang sanctuary kung nasaan ang image, kailangan bumaba muna ng bundok tapos umakyat na sa mga hagdan ng sanctuary. Pababa ng bundok, may nadaan ng mga stations at the cross. Mayroong elevator na sasakyan pababa para marating ang town. At pagbukas ng elevator, para kaming nag-time travel
sa medieval na lugar na ito. Ang ganda! At dito na kami nananghalian. Kaya pala gusto ng guide namin na magpakabusog kami sa lunch ay dahil mayroon kaming aakitin na hagdan para marating ang sanktuaryo ng Black Madonna. Mahaba lang naman, mga 200 steps lang paakyat. Inay ko po. Ang puso. This is why we had to have that lunch. Finally, after maraming steps at maraming hingal, narating namin ang taas ng bundok na may napakagandang view. Kahit mataas at aakyat ng maraming hagdan, marami pa rin mga turista ang nag-e-effort pumunta dito. Sulit naman kasi ang pagod kapag narating mo ang ganito kagandang lugar na para ka na rin nakabalik sa panahon ng mga kings and queens, knights and castles. Sana lang, walang dragon. Andito po kami ngayon sa isang lugar dito sa France. Ang pangalan ay Rocamadour. Ayan. Isa po itong very old na town or village sa tabi po ng bundok. Tabi ng bundok na bato. Diba, nakakamanghang isipin na ang lugar na ito, ang mga buildings, ang mga hagdan, ang daan, ay daang-daang taon na ang tanda at ilang milyong Kristiyano na rin kaya mula sa iba't ibang panahon at lugar ang pumunta dito para dalawin at makita ang Black Madonna. Ito ang kapilya ng sanctuary at nasa loob nito ang Black Madonna ng Rocamadour. Ang image na ito ay higit 1,000 years old na. Isang ermitanyo ng pangalan ay Saint Amador ang lumilok nito mula sa kahoy dahil sa kanyang devotion kay Mama Mary. At dahil na din sa tagal ng panahon, ito ay naging kulay itim na. At maraming mga himala na ang natanggap ng mga pilgrims na pupunta dito dahil sa kanilang devotion to the Black Madonna. Katabi ng kapilya ay ang Basilica of the Holy Savior. Kahit na makakapal na bato ang pader ng simbahan, maliwanag ito dahil sa mga malaking bintanang mayroong magagandang stained glass. Dito kami nagrosaryo bago magmisa. Pagkatapos magmisa, nag-explore pa kami sandali sa paligid at sa labas ng simbahan. At doon ko nahanap ang isang nakatagong kapilya kung saan mayroong naka-exposed na Blessed Sacrament. Doon ako umupo at nagdasal. Doon, ipinagdasal ko lahat kayong nagpadasal sa amin sa pilgrimage na ito. Sa lugar ding ito, sumagi sa isip ko ang sabi sa Bible nang sabihin ni Jesus kay Peter, "And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworlds shall not prevail against it." Ang lugar na ito ay nagpapaalala na matibay ang ating simbahan dahil nakatayo sa matibay na bato kay Pedro at sa mga apostol. Mula sa simbahan, mayroon ng daan pabalik sa taas ng bundok kung saan kami nagsimula at hindi na namin kailangang maglakad paakyat sa maraming mga hagdan dahil meron naman palang elevator car. Buti na lang. Bakit ngayon ka lang? Malapit na lang ang aming hotel mula dito sa sanctuary. Dito kami tutuloy at magpapahinga bago ulit magbiyahe. Dito sa Hotel du Chateau. Nax, French. Andito na kami ngayon sa Hotel de Chateau. Ito yung hotel na pinakamalapit doon sa aming pinuntahan kanina, ang Rocamadour. Maganda siyang hotel. Ayan. Meron siyang magandang field sa likodan. And of course, meron siyang swimming pool. Taran! Yun nga lang, one day lang naman kami dito. Overnight lang kami.
Kasi bukas, again, babiyahe ulit. One step closer sa aming pong final destination sa Paris. Kung nasaan po yung aming pong Sacré-Cœur, Sacred Heart of Paris. Pero bago yun, syempre, we will jump over, we'll pass by yun pong Paray-le-Monial, yung lugar kung saan si Sacred Heart, ang Sacred Heart ay nagpakita kay Saint Mary Margaret Alacoque. At dating gawi, after breakfast, biyahe na ulit. This time, papunta na sa aming main destination, sa Paray-le-Monial. At maulan ang simula ng aming biyahe. Sana lang, hindi maulan sa aming destination. After 5 hours ng biyahe, mula Rocamadour, covering more than 400 kilometers, narating namin ang charming town ng Paray-le-Monial. Here at Paray-le-Monial, but it's a rainy day. We are bound for the Basilica of Paray-le-Monial. Hi mga sister! Inuulan! Nag-lunch lang sandali, then pumunta na sa aming hotel bago libutin ang magandang lugar na ito. And in fairness, maganda ang aming hotel. It is a combination of something classic and something modern. Ito yung room ko dito sa Paray-le-Monial. Ito yung mismong harap. Kahit paano, kitang-kita na yung Basilica ng Sacred Heart. Sa yung Basilique de Paray-le-Monial na ngayon din natawag na siyang Church ng Sacred Heart. Dahil nga, lugar na ito, particularly dun sa chapel ng mga visitation sisters, nagpakita ang Sacred Heart kay St. Mary Margaret Alacoque. From the hotel, nagsimula na kaming i-explore ang Paray-le-Monial. Natatag ang bayan na ito noong 970 sa paligid ng isang monasteryo. At ang monasteryong ito ang naging simbahan at naging sentro para sa mga tao sa lugar na ito. Subalit noong 18th century, kinailangang iwan ng mga monks ang lugar matapos sumiklab ang French Revolution. Sa sentro ng Paray-le-Monial, makikita ang Sacred Heart Basilica. At iyon ang aming unang pinuntahan kasama ang aming tour guide sa lugar na ito. Kakaiba sa maraming lugar dito sa France ang Paray-le-Monial. Kung sa ibang lugar ay hindi na relihiyoso ang maraming tao, dito marami pa rin ang very Catholic. Katunayan, ang malaking simbahang ito ay napupuno tuwing linggo. Maganda ang simbahan dahil simple lang at malinis, maliwanag dahil sa malaking bintana nito. At may mga stained glass din. Mula sa Basilica, tumuloy kami sa Chapel of the Apparition. Mismo ang lugar kung saan nagpakita ang Panginoon, ang Sacred Heart, kay Saint Margaret Mary Alacoque mula noong 1673 hanggang 1675. Sa chapel ding ito, matagpuan ang incorrupt remains ni Saint Margaret. Dito kami nagmisa. At pagkatapos, pinayagan kami ng mga madre na lapitan at ipahid ang aming dalang mga panyo doon sa relikwaryo ng katawan ni Saint Margaret Mary. Pinakita din sa amin ng mga madre ang kumpisalan kung saan ikinuwento ni Saint Margaret sa kanyang confessor na Jesuita ang tungkol sa pagpapakita sa kanya ng Sacred Heart. Pagkatapos, nagpunta kami sa chapel ng mga Jesuita dito sa Paray-le-Monial, na ilang kanto lang ang layo mula sa Chapel of the Apparitions. Nandito naman sa chapel na ito ang relic ni Saint Claude La Colombière, ang paring spiritual director at confessor ni Saint Margaret. Masasabi kong isa sa mga gandang simbahan na napuntahan namin sa aming pilgrimage ay ang chapel na ito. Simple lang ang itsura sa labas, pero pagpasok mo,
Mapapa-wow ka sa ganda ng mga mosaic art sa loob. Sabayan pa ng mga gandang stained glass windows. Pagbalik sa hotel, pagkatapos mag-dinner, nakita kong maganda na ang panahon at hindi na umuulan. Kung kaya naglakad-lakad ako ulit sa paligid ng hotel at ng basilika. I'm here sa gabi dito sa lugar na ito. Dito sa Prelimonial. And the night is so nice. The lights and all. As well as the weather. Medyo may kalamigan pero tolerable. Siguro mga 18 degrees or 19 degrees. At ito yung simbahan nila. Nice. Ang sarap maglakad dito sa gabi. Masarap i-enjoy ang malamig na panahon habang lumalakad sa antique at magandang kalye dito. Ang ganda pala ng Prelimonial sa gabi. Yun nga lang, wala na halos tao ang nasa labas. Para talagang probinsya ang peg. Maagang nagpapahinga ang mga tao. Kinabukasan, biyahe na naman, papunta kami sa Nevers, France. Ito ay ang mother house ng Sisters of Charity dito sa Nevers, kung nasaan ang incorrupt body ni Saint Bernadette Soubirous, ang visionary ng Lourdes. 1.5 oras lang papunta rito galing sa Prelimonial. Ang incorrupt body ni Saint Bernadette ay nasa loob ng chapel ng Convent of Saint Gildard. After ng mga vision ni Saint Bernadette sa Lourdes, siya ay nagmadre at naging isa sa mga Sisters of Charity of Nevers. At dito sa Nevers, siya nagstay hanggang sa kanyang pagpanaw noong 1879. At dito sa compound ng mga madre, mayroong importanteng statue ni Mama Mary. Ito kasi ang na-describe ni Saint Bernadette na kahawig ni Mama Mary noong siya ay nagpakita kay Bernadette doon sa Lourdes. After naming madalaw si Saint Bernadette dito sa Nevers, magmas at magdibot ng kaunti sa kanilang compound, nagbiyahe na kami papunta sa huling lugar ng aming pilgrimage, sa Paris, France. Mula doon sa Paris, kami ay hasakay na ng aeroplano pabalik ng Pilipinas. Pero bago yun, may ilang importanteng lugar pa kaming pupuntahan doon sa Paris na part ng aming pilgrimage. Mahigit 240 kilometers din mula Nevers papuntang Paris. Mga 3 oras na biyahe din. Andito na po kami sa Paris. And here we are in our hotel. Ito po ang Novotel dito sa Paris. How do you open this view? Ta-da! Finally, we are here in our last destination, ang Paris. Dito po matapos ang aming pilgrimage. Tomorrow we'll be going dun sa Sacré-Cœur and then sa Miraculous Medal before going home to the Philippines. Woohoo! Excited no sana kaming gumala kaagad sa Paris. Yun nga lang, maulan ang panahon. Kaya, umuwi na lang muna kami. Kinabukasan, mayroon na kaming kasamang tour guide para malibot ang sikat at historical city of Paris. Kitang-kita ang contrast sa city na ito. Although marami ng modern buildings, pero they still preserve yung mga classical and historical buildings gaya ng Arc de Triomphe na itayo noong 1836. Sama na kayo sa trip ni Dre! At medyo na-excite ng slight ang mga kasama kong pilgrims nang makita ang mga sikat na brands at designers apparel ng Europe gaya ng Louis Vuitton, Balenciaga, Prada at Armani. At syempre, hindi mo masabing nakapunta ka sa Paris pag hindi mo mapuntahan ang sikat na landmark nito, ang Eiffel Tower. Ang tower na ito ay naging simbolo ng French innovation, ingenuity, and resilience.
Then, naglakad-lakad kami sa mismong downtown Paris, kung saan naroon ang napakaraming turista. Ang Paris ay ang pinakamalaking city ng France. Lalo pa nga, ito ang capital. Nasa 12 million ang population ng city na ito. Halos 12% ng population ng buong France. Ang Paris ay sikat din dahil sa marami nitong museum. At siguro ang pinakasikat dito ay ang Louvre. Kung kaya maraming turista gaya namin ang pumupunta. Sayang nga lang, hindi namin napuntahan at napasok ang sikat na simbahan na Notre Dame de Paris dahil under renovation pa din matapos masunog ang malaking bahagi nito noong 2019. Isa din sa hindi maaring palampasin na activity sa mga bumibisita ng Paris ay ang mag-boat ride sa Seine River. Doon kasi madaanan ang maraming mga historical landmarks ng Paris. Lalong-lalo na ang napakagandang view ng Eiffel Tower. Sama na kayo sa trip ni Dre. At ang aming huling destination for the day ay ang Basilica ng Sacré-Cœur, kung saan kami ay magmass. Isa din ito sa sikat na landmark ng Paris na kahit hindi mga Katoliko ay nagpupunta. Sinasabing may more than 200 steps paakyat sa simbahan. 200 steps na naman? Pero pagdating sa taas, sulit naman ang hingal at pagod dahil sa magandang view ng buong Paris. At syempre, ang awe-inspiring close-up view ng Sacré-Cœur Basilica. Kung anong ingay sa labas ng simbahan dahil sa dami ng mga turista, ay tahimik naman sa loob ng simbahan para sa mga gustong magdasal. Ang simbahan na ito ay sinimulang itayo noong 1875 at natapos lang noong 1914. Ito ay nakatayo sa lugar kung saan si Saint Denis ay namatay. Siya ang unang obispo ng Paris na noon ang tawag ay Lutetia. Namatay siya na isang martir dahil sa hindi pagtalikod sa kanyang pagiging Kristiyano noong panahon ng pag-uusig noong 3rd century. Happy kami dahil ang chapel na naka-assign sa amin para pagmisahan ay ang chapel sa ilalim ng simbahan o crypt, kung kaya lalong mas tahimik at lalong mas masarap magnilay at magdasal. Kinabukasan, para sa aming last day sa Paris at last day din ng aming pilgrimage, kami ay pumunta sa Chapel of the Miraculous Medal. Ang chapel na ito ay blessed and dedicated to the Sacred Heart of Jesus noong August 6, 1815. At ito ay part ng mother house ng mga madre, ang Order of the Daughters of Saint Charity of Saint Vincent de Paul. Sa chapel ding ito, nagpakita din si Mama Mary kay Saint Catherine Labouré noong 1830. Sa kanya nagsabi ang mahal na ina na magpagawa ng Medal of the Immaculate Conception na naging mas kilala sa tawag na Miraculous Medal. Sa chapel na ito, matagpuan din ang incorruptible remains ni Saint Catherine. Kasama ng Miraculous Medal, nagsimula ang dasal na sinasambit natin hanggang ngayon. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to Thee. Tinawag itong Miraculous Medal dahil ayon sa kasaysayan, noong 1832, nagkaroon ng malawakang epidemya ng cholera sa Paris. At isa sa ginawa ng mga madre bukod sa pag-aalaga sa mga may sakit ay ang mamahagi ng Medal of the Immaculate Conception. At dahil doon, nagsimulang mawala ang sakit sa lugar. Kung kaya tinawag ng mga Parisians ang medal na ito na Miraculous. Mula sa chapel ng Miraculous Medal, may ilan lang kaming dinaan ng bilihan ng mga pasalubong. Tapos, pumunta na kami sa airport para sa aming flight pabalik ng Pilipinas, completing our 14-day pilgrimage. Sa pilgrimage na ito, ang dami naming napuntahan, nakita at narinig. Kaya marami ring natutunan. Totoo nga, ang ating simbahan
ay Apostolic and Catholic. Apostolic dahil ito ay mula pa noong una sa tinanggap at pinasa mula sa mga apostol sa pagitan ng libo-libong mga taon at lumalago at nananatili magpahanggang ngayon. At ito din ay Catholic o Universal dahil nakarating ang isang pananampalatayang ito sa iba't ibang dako ng mundo. Pero ang pinaka-importante, bukod sa Apostolic at Universal, ang simbahan na ito ay nakaugat at nakatayo sa pag-ibig ng Diyos sa banal na puso ni Jesus. Kung kaya ito ay nanatiling matatag, matibay at pinagpapala para magbahagi din ng pag-ibig at pagpapala sa iba. Tunay nga, sa dami ba naman ng tagdaanan ng simbahan sa matagal na panahon, ito ay nanatili dahil sa awa at pagmamahal ni Jesus. At hangad niya na ang simbahang ito ay magpahayag at magpalaganap tungkol sa kanyang nag-uumapaw na pag-ibig, ang kanyang most sacred heart. After ilan pong araw at linggo halos, 2 linggo kami po ay pabalik na ng Pilipinas. And so we say au revoir, Paris. Hanggang sa susunod, sama kayo sa trip ni Dre.